Magandang buhay! Ang dignidad ng tao. Mahalaga ang isip at kilos-loob ng tao upang makagawa ng maingat na paghuhusga. Ito ay nakapagdudulot ng mabuti at tamang desisyon o kilos. Ating balikan ang nakaraang aralin tungkol sa isip at kilos-loob. Nahuli ng kanyang guro si Rolando na nagpapakopya sa kanyang kaibigan sa oras ng pagsusulit. Nagawa niya lamang ito dahil sa patuloy na pangungulit nito at panunumbat. Nang ipatawag ng guro ay palaging sinisisi ni Rolando ang kaibigan at ito raw ang nararapat na sisihin. Ano ang nakaligtaan ni Rolando sa pagkakataong ito? Walang anumang pwersa sa labas ng tao ang maaaring magtakda ng kilos para sa kanyang sarili. Ang sumusunod ay katangian ng isip, maliban sa ang isip ay may kapangyarihang maglapat ng mga pagpapasya. Ano ang pangunahing gamit ng isip ng tao? Umunawa. Analohiya, isip, kapangyarihang mga tuwiran. Kilos-loob, kapangyarihang pumili, magpasya at isakatuparan ang pinili. Sa pamamagitan ng kilos-loob, nahanap ng tao ang kabutihan. Ang tao ay natatangi na nilalang dahil siya ay may isip na nakaalam, kilos-loob na nagpapasya o pumipili. Ang gamit ng isip ay umunawa. Ang gamit ng kilos-loob ay kumilos o gumawa. Ang tunguhin ng isip ay katotohanan, ang tunguhin ng kilos-loob ay kabutihan. Naging malinaw sa atin ang mga natatanging katangian ng tao. Ipinahihiwatig ng pagkakaroon ng isip at kilos-loob na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at nakatatanggap ng pantay na pagtingin at pagmamahal mula sa Kanya. Ang mga layunin para sa araw na ito ay napangangatwiranan na may dignidad ang bawat tao anuman ang kanyang kalagayang panlipunan, kulay, lahi, edukasyon, relihiyon at iba pa. Nakabubuo ng graphic organizer na sumasagot sa tanong na bakit mahalaga ang paggalang sa dignidad ng tao. Naipamamalas ang pag-unawa sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pagsasanay. ABC. Suriin ang bawat larawan sa pamamagitan ng pagsagot sa hinihinging impormasyon ng titik A, B at C. A. Madalas nakatawagan sa kanya ng mga tao. B. Ang iyong damdamin kapag nakakikita ka ng mga tulad niya. C. Paraan ng pakikitungo sa kanya ng mga tao. Halimbawa, pulubi, naaawa, pinandidirihan, nilalayuan, iniiwasan. Ano ang maaaring dahilan kung bakit iba-iba ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao? Sa iyong pagmamasid sa iyong paligid, may napapansin ka bang sitwasyon kung saan higit na pinahahalagahan at ginagalang ang mayaman kaysa mahirap? Ano nga ba ang taglay ng tao kung bakit dapat tratuhin ng bawat isa ng pantay-pantay at dapat nating mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili? Saan nagmumula ang pagkakapantay-pantay ng tao? Ito ay mula sa kanyang dignidad bilang tao at ang mga karapatan na dumadaloy mula dito. Ang salitang dignidad ay nagmula sa salitang Latin na dignitas na nangangahulugang halaga o kahalagahan. Ito ay isang mahalagang salita na nagpapaalala sa atin ng ating kahalagahan bilang mga tao. Bawat buhay ng tao ay may pantay na halaga at may pantay na dignidad. Ang orihinal na kahulugan ng salitang dignidad ay nagtakda na ang isang tao ay karapat-dapat sa respeto dahil sa kanilang estado.
ngunit kalaunay nabigyan ito ng panibagong konsepto ng United Nations na nakapaloob sa Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Ang Universal Declaration of Human Rights ay isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao. Sinasabi sa Artikulo 1, ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Dito ipinapahayag na ang dignidad ay hindi nakabatay sa estado, uri o iba pang pribilehiyo ng isang tao. Ito ay likas na taglay ng bawat individual mula sa pagkapanganak. Ayon kay Attorney Jacqueline Ann Digia, tagapagsalita ng Commission on Human Rights o CHR, bahagi ng responsibilidad ng pamahalaan ang pagtiyak na lahat ng mamamayan, anuman ang kanilang kasarian, ekonomikong kalagayan, relihiyon o politikal na pananaw, ay nabibigyan ng sapat na proteksyon laban sa kawalang katarungan at mga paglabag sa dignidad ng tao. Ayon sa pag-aaral ni Brady na The Evolution of Human Dignity in Catholic Morality, ang dignidad ayon kay Santo Tomas de Aquino ay ang halaga ng isang bagay na hindi lamang batay sa kanyang pagiging kapaki-pakinabang o utility sa iba, kundi sa kanyang sariling kabutihan o goodness. Suri-pili. Ano ang orihinal na kahulugan ng salitang dignidad? Pagiging karapat-dapat sa respeto dahil sa estado. Ano ang mahalagang dokumento ng United Nations o UN ang nagbigay ng kahalagahan sa karapatang pantao at dignidad ng bawat tao? Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Ano ang sinasabi sa Artikulo 1 ng Universal Declaration of Human Rights o UDHR? Lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Ano ang dapat na likas sa bawat tao na nagbigay sa kanya ng halaga at karangalan? Dignidad. Ayon sa kanya, ang halaga ng isang bagay ay hindi lamang batay sa pagiging kapaki-pakinabang o utility sa iba, kundi sa sariling kabutihan o goodness. Santo Tomas de Aquino. Dugtong kaalaman. Ano ang iyong naunawaang batayang konsepto ng aralin? Buuin ito gamit ang graphic organizer. Bakit mahalaga ang paggalang sa dignidad ng tao? Ang paggalang sa dignidad ng tao ay ang nagsisilbing daan upang mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Piliin laging maging mabuting tao.